Napakagandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa umagang ito, tayo po ay nagpapapitas po no, sa pangwalong harvest sa ating ampalaya na ang variety po ay mistisa. Kung saan yung ampalaya natin mga ka-farmers ay sobrang stress na. So yan po, pangwalong harvest, sobrang dilaw na ang mga dahon. So okay lang yun mga ka-farmers, at least hindi nadapa. So umpisahan na po nila ang paghakot, simula dyan hahakot na. So, kahit ganito lang ito mga ka-farmers, kaya pa din itong mag-recover sa gasto dahil napakaganda po naman ang presyo ngayon. So ito mga ka-farmers, pinipick up po dito no sa atin 90, pero pag dalhin mo sa bagsakan 100. So ang lahat nating mga harvest mga ka-farmers ay i-pick upin dahil bukas pang schedule, and then may nakibahagi. So okay na, nakasundo kami sa tag 90 ang kilo. Sila naman po ang magbabandol tapos pipick upin pa. So ako lang ang mag-classify, siparit ko ang semi kasi yung mga baluktot dito ay yun po ating tinatawag na semi. So pang walong harvest namin to mga ka-farmers. So yan, marami pa mga ka-farmers ang ating pangwalo. So kung tutuusin no, nakakalungkot mga ka-farmers kasi yung nalalasa ang bagyong Maymay at ang hanging habagat na may dalang ulan sa loob ng 17 days. Marami tayong mga pananim na napinsala tulad sa talong. Yung bago pa humupa ang ulan, sa tingin ko ay nasa mga 60-40. So ngayon mga ka-farmers, uminit na sa nakarang araw at kahapon, di bali pangatlo ngayon. Nadagdagan pa mga ka-farmers, parang 50-50 na. So 50 ang napinsala, 50 din ang hindi napinsala. At ang atin namang ampalaya, ito mga ka-farmers, yung uminit, bigyang nanilaw dahil po ang kanilang mga ugat ay babad sa tubig. So, tingnan nyo kung gaano kaputik. So laban lang po tayo mga ka-farmers. Alam naman po natin kung hindi napinsala ang ating mga pananim, ang presyo ay hindi gumagalaw. So dito pinapaiksi ang trabaho natin dahil kunti lang ang ating harvest. Dapat yung ganito kaluwang na taniman nasa mga 6 na tonelada hanggang 7 na siguro sa estimated natin ngayon. Pero ang harvest natin ngayon mga ka-farmers siguro nasa mga 1.5 hanggang 2,000 kilos lang siguro. Pero okay na yun mga ka-farmers kasi maganda naman po ang presyo. Kung dalhin mo sa bagsakan 100, kung dito pipick upin nila, mag-classify lang ako, sila na mag-file 90. So kung meron akong 1,000 kilos, 90,000. So okay na yun mga ka-farmers kaysa mag-harvest ako ng marami tapos tag 25 lang. So kung meron akong 6 na tonelada, nasa 150,000 lang pagdalhin ko sa bagsakan. Pero pag mayroon akong 2 tonelada, tapos tag 100 dalhin sa bagsakan, 200,000. So yun po mga ka-farmers na lamang pa din. So nakakalungkot lang kasi bilang isang farmer at napaibig o napamahal na sa mga pananim, parang masaktan ka sa nangyayari sa tanim mo, parang hindi mo tanggap. Pero may content ako mga ka-farmers na sa pagpa-farming simula pa noon hanggang ngayon, naranasan ko ng kumita at malugi. So sa pagpa-farming mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, kasali na ang kikita, ang kumikita or malugi. So mga ka-farmers, mas marami ang kumita kaysa malugi. So alam niyo mga ka-farmers, based on my experience, yung time na ako yung nag-asawa, parang may mga talaan ako o listahan mga ka-farmers no, sa pagtatanim, kung ilang beses ako makapagtanim ng ampalaya sa isang taon. So hanggang biniyahan kami ng isang anak, hanggang nag-aral, yan may mga tali ako mga ka-farmers. So
Yung mga panahon na nalugi ako, nilagyan ko siya ng palatandaan na itong tanim ko nalulugi ako. So mga ka-farmers, yung chinik ko ang aking listahan, tiningnan ko yung sa ampalaya, yung ako'y nakapag-asawa at biniyahan ng anak hanggang nag-aral sa elementarya. Binalikan ko mga ka-farmers. So binilang ko kung ilang beses ako nakapagtanim. So yung 26 times na pagtatanim ko ng ampalaya, ibig sabihin may 3 beses o 4 na beses isang taon, kasi hindi lang isang area natin. Halimbawa, pag magtanim ako sa area na to, sa kabilang barangay meron din akong taniman. So 3 hanggang 4 na beses sa isang taon. Yon po ang pinaka mababang pagtatanim ko mga ka-farmers. Minsan naabot pa ng 6 na pagtatanim, kasi hindi lang isa, 2, 3, 4 na area. So yon, may area ako sa amin sa Zamboanga, sa Lapmerian, sa RM, may Pagadian, may Gubang, okay, may Guma. So marami mga ka-farmers, may Kumarom. So maraming mga barangay, hindi lang yan, marami pa. So pag magtanim ako sa barangay na yon, sa kabilang barangay o bayan nagtatanim din, sa kabila nagtatanim din. So sa isang taon mga ka-farmers, pinakabababa 3, 4. So kung 3, 4 mga ka-farmers ang area ang napinagtaniman ko, ay hindi bumaba sa 2 hektarya. May area pa na 4 na hektarya, 2 hektarya, 6 na hektarya, 7 hektarya. Ang palaya lang yun mga ka-farmers, So sa loob ng 26 times na pagtatanim, yung binalikan ko yung listahan ko sa pagtatanim, isang beses lang akong nalugi, yung pang 26. Kasi alam niyo mga ka-farmers, sobrang baba, parang magkasabay-sabay kami, sobrang baba, and then dami kong tauhan, tama lang sa pasahod, and then yung sa travel mga ka-farmers. So doon ako nalulugi sa parang hindi na maibenta. Kung maibenta lang kahit 10 peso, dalhin pa sa Cebu, kasi Mindanao tapos pa Visayas, kahit 10 peso pag may bayad ng mga ka-farmers, parang hindi ata siguro ako malulugi. Kasi marami naman, araw-araw ako nagpapadala. Pinaka mahina mga ka-farmers, 7 nilada o 8 sa ampalaya lang. Minsan naabot pa ng 12,000, 14,000 kilos ampalaya lang, hindi kasali ang talong o kamatis at iba pa. So ganyan ako kalakas noon, handang naabutan ng pandemya at lumipat dito. So sa pagpa-farming, kung alam mo lang mga ka-farmers kung paano pagalingin ang mga tanim, at saka alam mo ang mga fertilizer na maganda sa ganitong edad, alam mo ang mga insecticide sa mga ganitong klaseng insekto, alam mo ang mga fungicide sa mga ganitong klaseng fungus, so hindi ka maghihirapan. So para sa inyo madali lang ang farming, kasi may karanasan ka o may alam ka. So yun po ang pinaka mahalaga mga kapwa ko ka-farmers. Ang problema ngayon sa mga baguhan, kung tanong ka lang ng tanong tapos ang matanungan mo hindi magsabi sa inyo ng totoo, kasi bihera na lang mga ka-farmers sa panahon natin ngayon na may mga farmers na katulad ko na ituturo ang kahit mga sekreto. Kasi yun lang po ang simpleng paraan bilang isang farmer. Alam naman natin ang buhay farmer sa bansang Pinas, yun po ang pinakamahirap. Kaya nga hindi ko ipagdamot kung meron mang akong mga kunting kaalaman sa pagpa-farming. Handa akong magbahagi, handang sumagot sa mga tanong sa mga ina-upload ko sa YouTube. Binabalik-balikan ko, check ko. So pasensya na po kung halimbawa may mga tanong kayo and then hindi ko nasagot. Pasensya na po, baka busy lang. Pero chine-check ko mga ka-farmers ang mga tanong sa bawat mga video na ina-upload ko sa YouTube. So yun po mga kapwa ko ka-farmers. Sa pagpa-farming, bihira lang ang malugi. Kagaya nito mga ka-farmers, pag ito'y na makasupervive sa bagyo, ay alam ko naman tumama sa magandang presyo. Ayan, nakapag-survive. So kung pansinin natin mga ka-farmers, ito dilaw na lahat. Pang 8 harvest pa lang ngayon. So may nagtatanong na, sir, kayang magka-recover? Yes po, mag-survive pa ito, pero hindi na tayo makakaani ng marami, kasi parang ang iba sumisurrender na, pero ako mga ka-farmers hindi pa. So yung ganito mga ka-farmers ito may bunga sa gumagapang. Ito alagaan natin to mga ka-farmers, kasi maganda na ang
sikat ng araw, ayan, lumaki pa to ng maganda ito. So ayan oh, tingnan mo. Yun ang mga bunga sa mga gumagapang na sanga. Alagaan natin to mga ka-farmers, no? Kasi makakabawi pa tayo din sa presyo ngayon. Kung makadalawang tonelada ako, imagine 200. So nasa 600,000 lang lahat ang gasto ko dito sa Ampalaya. Kasi mahal ang libor natin din compare sa amin. So yung Ampalaya natin din mga ka-farmers, nasundan natin naka 150 ta sa pangpito. So ngayon ano po, baka lalagpasan pa kasi nasa 1,005 lang kapin ang ating pitas doon. Nung nakaraan parang nasa kasama sa isang area parang nasa mga 1718, no? So ngayon mga ka-farmers, kung kikita ito ng 180 kasi nasa mga 2,000 kilos ang estimate natin dito. So 150 konti na lang mga ka-farmers. So pag makakuha lang ako dito kasi ang hinihingi ko lang, makakaani lang ako din 6,000 kilos. Bawi na mga ka-farmers, no? Bawi na ang gasto ko. So pag 8 ngayon, 8 siyam hanggang 11, 12 kung may 12 pa. Yan. Nakakatubo pa din. So sa madaling salita, sa farming bihira lang ang malugi basta may alam ka lang, no? May alam ka lang. Okay, so mega love shout out po, no, sa lahat ng mga OFW na nagtitiwala sa atin. Ginawa po nila akong consultant mga ka-farmers. Kung halimbawa may mga problema sila, sa akin sila nang tatanong, and then pumunta sila sa atin nang hinga ng data kung paano patakbuhin ang farm. So kita ang gumagawa mga ka-farmers, and then hindi naman po tayo naniningil sa kanila. So kung ano ang vet nila, nabigyan nila ako, hindi naman po ako nang hihingi. Yun lang mga ka-farmers, no? So maraming nag-offer na o-offeran ako ng ganyan na sir, offer ako sa inyo na ganyan, tapos ito ganyan. So hindi ako mga ka-farmers tumanggap. Ang sabi ko, magtanim ka muna, kung anong mga problema ako lang ang mag-ano, tapos ganito ganyan. Pag doon ka na mag-ano sa akin kung kumikita ka na. So yun mga ka-farmers, sabi ang iba ay lumapit sa atin, may papel pa galing sa abogado, nakamuha para hindi daw ako dadayain sa mga ano ko. Kasi sabi ng iba, wala namang libre ngayon sir, diba? Alam naman natin ang bansang Pinas, pag perma lang may bayad na. Yung inyong natutunan sir sa farming, nako, hindi yan mabili ng pera. Kaya bilang papasalamat, may ano ako, tanggapin mo lang sir. So mga ka-farmers, mag-iwan sila yung pulang sobre na may lamang pera. Pero mga ka-farmers, hindi ako naghihingi ng ganyan kasi kontento na ako kung anong meron man ako ngayon. So kung siguro binibigyan nila ako, baka bless po ni Lord sa atin, ayan, iniligpit po natin, no? Sinisave po natin mga ka-farmers. So yun po, no, mga ka-farmers. So lahat na mga OFW o mga hindi OFW na nagtitiwala sa atin, maraming salamat po sa inyo. So parang binibilang ko na kayo, marami na kayo, no? Parang nasa 50 na ata kapin. So hindi ako nanghingi sa inyo ng pera. Tapos kung may ani ako, ay may ani kayo, sabi pa nila may ano daw ako 20%, ako malaki, wag. Ano lang ako nagturo ng ganyan, sabi nila hindi to ganito, maging ganito sir, kung hindi sa mga payo ko daw turo ko. Sabi ko malaki na yon, kahit mga 2% masaya na ako. Bahala kasi basta kaya yun ang ano namin, sabi ko. Ito na lang, pag kumikita yan bigyan niyo ako, kung wala ay wag na lang, ipagpatuloy lang natin. Kasi sa pagpa-farming mga ka-farming, may content tayo bago lang natin na-upload, kasama na ang kumita at ang malugi. So mas marami ang kumita kaysa malugi. Kasi kung palagi akong lugi, sa taas ng panahon na nagtatanim ako, sa loob ng 35 years na sa pagtatanim, hindi siguro ako makaabot sa ganitong punto panahon mga ka-farmers kung sa pagtatanim ko lugi lang palagi. Hindi naman tayo protektado sa government, sariling sikap lang, pero nakarating pa din sa mga panahon na yon mga ka-farmers. So noon mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, kahit kwentuhan lang po ito, masaya na kami kung ang aming ampalaya ay tag 8 pesos per kilo,
napakamahal na yon mga ka-farmers, lalo na pag aabot pa ng 12 pesos per kilo ang ampalaya. Kasi ang fertilizer ngayon tag 420 lang ang sako, pero ngayon sobrang mahal na, sobrang taas na mga ka-farmers. So yun po, no, ang mai-share ko po sa inyo. So ang kamatis pag mag 6 pesos per kilo, parang gold na sa amin. Kasi ang fertilizer ganyan na kamura, tapos ang mga insecticide mga mura lang din. So ngayon mga ka-farmers, nako po, ang fertilizer 3,000 na, lalo na pag Yara, kasi Yara ang ating karamihang ginagamit din eh. So yan, nakakalungkot mga ka-farmers. So tama na ang presyo ay katamtaman lang. So sa mga ampalaya farmer, kung magpresyo lang tayo ng 40 or 50, malaking pera na yon, no? Kung naabot man ng 80 o 100, bonus na yon. Sa talong naman, kung magkilo ng 25 or 30, malaking pera na yon. Pero pag magkilo ng 40, 50, bonus na yon. O aabot pa ng 80 or 100, napakaswerte mo na farmers. So yun po ang aking na-experience. Bakit? Kasi ang talong, hindi lang isang bisis mapipitasan, hindi lang 5 bisis mapipitasan, hindi lang 10 bisis mapipitasan o 20. Aabot yan ng 100 times harvest. Nasubukan ko na mga ka-farmers sa aking 17 months old na talong. So ganyan mga ka-farmers katagal, no? Ganyan katagal. So kung papaabutin pa ng 2 taon, pwede pa. Kasi yung time na ako'y nagpalit ng pananim, sinabay kong binunot. May makukuha naman pero konti, pero pinabayaan na. Ang ginagamit lang natin doon mga ka-farmers para makapag-survive ang ating talong na 17 months old kapin, yung foliar lang na Green Acres. Kasi ang foliar na Green Acres mga ka-farmers, magandang pang maintenance. Dahil sa mga major elements, liquid siya na foliar fertilizer, pero napakataas po ang mga major elements. 13.9 ang kanyang nitrogen. I-compare natin sa ibang mga foliar fertilizer na inorganic, tag 4.2, 1.2, 2.2, 2.4, pero siya 13.9, no? Tapos may phosphorus, potassium, and then secondary nutrients, at saka napakayaman po sa mga micronutrients. Kaya ang Green Acres foliar fertilizer na inorganic mga ka-farmers, maganda siya sa bagong tanim at saka sa may mga bunga na, dahil po sa mayaman siya sa mga micronutrients. So yun po mga ka-farmers, ang may marami tayong foliar ngayon. So ilang beses na ako nag-order din sa Batangas ng tag 200 gallon para lang sa mga pananim ko. Kasi alam ko naman pag magmura ang tanim ko, kaya mabigyang, no, pagkain ang ating mga pananim na pinapadaan sa dahon kahit wala ng fertilizer. So yun po mga kapwa ko ka-farmers ang masabi ko sa foliar na ating ginagamit. Baka sabihin niyo ako binabayaran, wala mga ka-farmers. Kung ano man ang napatunayan kong maganda sa aking pagsasaka ng mga produkto na ina-apply ko, yun po ang pwede kong ibahagi sa inyo. Okay, so bago tayo magtapos, mega love shout out po sa lahat nating mga OFW na nagtitiwala, at saka mga farmers, at saka mga viewers, share at mga commentator. So sa lahat kong mga subscriber from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa, maraming salamat po. At saka sa lahat ng mga nagjo-join sa ating YouTube channel o nag-subscribe sa ating Facebook page, maraming salamat po. Bye bye and God bless. Thank you.